Sabihin mo na yung totoo. Ikaw ang tatay ni Moises! Boy! Justin! Hayaan mo si Moises! Matapang na sinaad ni Mercedes kay Divine na anak niya si Justin at hindi siya ganun klaseng ina para ipahamak niya ang sarili niyang anak, kaya wala nang nagawa pa si Divine na agad niyang binilin yung staff niya na ibigay niya kay Mercedes kung anong gusto niya. Habang sa interview naman ni Justine ay giniit niyang inatake ni Moises si Tyrone na baka kapag hindi siya dumating ay baka pinatay na niya ang kaibigan niya. Sabay sinaad niyang kabrad nila dati si Moises at halos hindi siya makapaniwala na magagawa niya yun sa kanila. Sakto namang kumakain sa isang karinderya si Moises nang naka-live si Justine. Sinaad pa ng binata na gustong gumanti ni Moises dahil sila ang nagpakulong sa kanya dahil napatay niya si Roland at inexpose din nila ang pagiging drug pusher niya, kaya binabalikan niya sila na yung mga mata niya ay parang gusto niyang pumatay na mukhang lutang pa siya sa droga. Mas lalong nanggigil si Moises nang mapanood niya ang interview ni Justine, kaya agad-agad siyang sumibat. Habang pinagmasdan naman ni Divine yung mga larawan nila Moises at pamilya ni Roland, maging ang medico-legal ng binata, ay alam niyang malakas yun na ebidensya na pwedeng gamitin ng kampo nila Aling Nadia. Pinagmasdan din niya ang larawan nilang mag-ina, sabay kinuha niya yung iPad niya kung saan nakatago ang visa nilang dalawa. Alam niyang Dawit ang pangalan niya sa mga krimen ng mga sagrado, pero hindi siya basta-basta pwedeng umalis sa law firm dahil siguradong manganganib ang buhay nilang mag-ina. Habang sa pag-uwi naman ni Justine ay pinanood nilang mag-ama yung interview niya kung saan puro kasinungalingan ang mga sinabi niya, na tinanong pa niya ang daddy niya kung napaniwala niya ang taong bayan, na giniit naman ni Rafael na ang mahalaga ay hindi siya nasaktan, na nagmayabang pa si Justine noon na spot yung interview niya at halatang naniwala ang media sa kanya, sabay nagpasalamat siya sa daddy niya dahil siya ang nagturo sa kanya. Naalala pa ni Rafael ang sinabi sa kanya ni Moises noon sa hospital na napapaniwala niya ang lahat at sanay na sanay siyang magsinungaling. Habang galit na tinanong ni Aling Nadia si Melanie kung nakipagkita na naman siya kay Diego at humingi na naman siya ng tulong, na tumanggap na naman siya ng pera, na agad namang nilabas ng dalaga yung sobre na may lamang pera, sabay inabot niya sa nanay niya. Tinapon ito ni Aling Nadia pero pinulot ng dalaga, sabay nagpaliwanag siyang nagbaka sakali siyang tutulungan sila ng tatay nila sa kaso ni Roland, lalo't kailangan nila ng tulong. Nanindigan si Aling Nadia na hindi galing sa tatay niya ang gusto niyang tulong, sabay sinumbat niyang hitman si Diego, pero hindi naniniwala ang dalaga na isang killer ang tatay niya. Habang hindi naman makatulog si Rafael dahil hindi mawala sa isip niya yung sinabi ni Eleazar na paano kung nagsasabi ng totoo si Moises, kaya bumangon muna ito. Agad namang bumangon si Mercedes, kaya tinanong ni Rafael kung tama ba ang ginagawa niya, na agad namang sinaad ni Mercedes na tama ang lahat ng ginagawa niya dahil yun ang paraan para hindi masira ang pamilya nila. Dahil malalaman na ni Mang Istong ang buong katotohanan na anak ni Rafael si Moises, ay ipagtatapat niya ito sa vice-presidente na hindi man agad-agad mapapaniwala si Rafael sa sinabi ni Mang Istong, ay ito ang magiging basehan niya na mas lalo siyang maaawa kay Moises, at sa sandaling makikita niyang hahabulin na naman ni Justine ang binata, ay sasabihan niya ang anak niya na hayaan na niyang makatakas ang binata. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.